Soundcheck Ninja 500 SE. To this video, meron tayong release na Kawasaki Ninja 500 SE, SRP 379,600 pesos, 2024 model. Available to sa cash and financing. For cash, 1 day process lang. For financing, 3 days to 5 days or 2 days. Requirements sa financing or installment, 2 valid ID, COE, or 3 months payslip, and 40k income per month kung maaari. Tapos 1 year na sa trabaho. Pwede tayong mag-online application through Facebook page na Kirby Motovlog, and meron tayong Viber na 0995-728-0654. Bale, second unit ni Kawasaki nito na keyless. Bale, yung first na, kung hindi ako nagkakamali, na first keyless nila na motor o unit is CX1400R. Next na generation, dito naman sa Ninja 500. Keyless. Bali, na-abilan to ng client natin. Binayaran niya, tapos iniwan na lang yung unit. Mga 1 week dito yung unit. Tapos, videoon ko daw habang dinedemo ko. Bali, hindi na niya nakita na demo yung unit. Bali, manunod na lang sa YouTube channel natin. Maraming salamat, Sir Carlos. Pinagkatawaran nyo kami na iwan yung unit nyo dito sa store. Bali, ito, hatid din natin ito mamaya. Bali, demo na natin. Samahan nyo ako, guys. Let's go! So, dalawang susi nito, sir. Yan. Ito yung sa keyless. Tapos, kapag bubuksan yung upuan at saka yung tangke, kailangan pa rin ng susi. Ito, 14 liters capacity, 95 octane. Pag sarado, ganito lang po. Ito po yung extra. Pero isa lang yung pinaka-remote niya para sa ignition. Sample, bubuksan yung upuan. Ito naman po. Pihit, tapos aangat lang to. Pihit, tapos angat, tapos to tanggalin. Tapos pag bubuksan tong upuan dito sa rider, hilahin to. Tapos to. Dito nakikita yung battery saka tools. Dito nakikita yung battery saka tools. Tapos itong pula para sa diagnostic ng ECU, yung itim, may itim po yan para sa ABS. Pagbalik nito, ganun lang, sir. Tapos paghilahin dito po, sir. Tapos may itong cowling kasi special edition, wala lang natin cowling. Ito yung cowling niya. Pag special edition, merong cowling na kasama. Pati yung C500, kung hindi ako nagkakamali, may cowling din siya. Ito yung cowling niya. Kung ayaw mo may angkas, o hindi ka nag-aangkas, ito, para sa'yo. Testing natin to. Bali, may nilalagay na screw dito, pero hindi mo na natin ilagay. Yan. Ganyan ang itsura niya. Mas maangas. Tapos may upuan nito. Pag nakahauling, wala siyang strap o parang kapitan ng kung magpapadak stand ka. Hangin ng gulong sa unahan, sir, 28, sa likod 32, yung PSI. Size ng gulong sa unahan 110 by 70, 17 inches yung size ng mags. Size ng gulong sa likod 150 by 60 sa likod naman. Pag nakalimutan mo yung mga PSI, kasi hindi mo naman dala yung manual lagi, pwede kang magsilip dito sa swing arm. Left side, 28 sa unahan, 32 yung likod. Bale, transmission nito, 1 down, 5 up. Ang special edition, may slider, OEM na slider ng Kawasaki. Ganito yung style niya. Pahaba siya. Or rectangle, kasi yung usual na slider is bilog lang. Tapos may charger port na rin siya para sa charger. Yan, USB. Kung hindi ko nagkakamali, Type-C. Tapos mas mahaba yung windshield niya. Smoke. Tapos yung kulay niya, matte finish na may halong gray. Ito. Tapos decals to. Itim, parang carbon yung style ng decals dito sa bandang taas. Tapos green to. Carbon din pala. May parang star.
Tapos ito, decals din yun. Ito, meron din siyang tongue pad, side tongue pad, tsaka tongue pad sa center. Naka-TFT display na rin siya, yung special edition. Kasi yung standard, hindi pa siya TFT, digital lang. Kahit nasa bulsa lang to, gagana siya. Try muna nating i-lock yung motor. Yan. Lock na siya. Pag on, start. Hintayin mo na mataas yung load bago may start. Start natin. Wala siyang power pag nasa taas, dapat ibaba mo siya. Tsaka dapat naka-neutral. Off muna natin. Nakikita dito is gear indicator, RPM, speed, fuel, capacity, odo. Yan, may 1 na kasi na-dyno na sa iba bansa. Temperature. Dito naman, kilometers per liter. Napapalitan yan. Dito sa left button, yung trip A. Kung gusto mo i-reset yan, hold mo lang tong left button. Yan, kunwari, Las Piñas to Bacoor. Ito, hanggang trip B yan. Bale, 3 option yan. Sa right button, dito naman sa baba, average, kilometers per liter, range, kung ilan ang laman ng tangke, dyan mo lalaman kung ilan pa pwedeng itakbo. Average speed, yan, total time, 1 minute siya na nabukas, mula nilagay na yung battery. Voltmeter, yan, 12.3. Pag 11.4, pwedeng diskarga na or kailangan ng palitan yung baterya. Pag yung sa warranty ng battery, hindi siya kasama. Bale, parang 7 days lang yung warranty ni Kawasaki. Pag umabot ka na sir sa pag umabot ka na sa 1 year sa battery, swerte na po yun. Tapos yung oras. Ayusin na din natin yung oras mamaya. Dito naman sa menu, hold mo matagal to kung papalitan mo yung oras. Hold mo yung 2 button. Vehicle settings muna, check muna natin. Yan yung RPM. Kasi braking period hanggang 4,000 RPM lang muna tayo. Display, yung brightness. Yan, 3. Date. Ito, ayusin natin yung format. June 6. June 28 na. 2024. Pwede siyang 12 hours saka 24 hours. Time check, 10:10 AM. Pag ibabalik sa kung papalitan, hold mo lang tong right button kung may papalitan ka pa. Kung wala na po, dito naman sa service. Yan. Kung reminder lang yan para sa change oil. Tapos pag wala ka nang gagawin, hold mo na itong 2 button kung babalik sa main menu. Yan. Okay, start natin ulit. Tapos check natin yung mga electronic. Hazard o electronic niya. Signal light. Yan. Hazard yan sa unahan. Signal light, right side, left side. Busina. Lagi nakabos yung headlight. High and low. Yan. Ito yung passing. High and low. LED na rin yan. Hazard sa likod. LED na rin yan. Turning lights. May gumagalaw-galaw yan para sample matamaan. Hindi agad mapuputol. Signal light, right side, left side. Brake light sa unahan. Yan, gumagana. Rear brake. Tapos dito nakikita sir yung oil level niya or kung madumi o malinis pa. Dito yung low tsaka high. Dapat nakababa kasi nakapatak stand to kaya parang hindi makita. Dapat nakababa yung gulong sa ground clearance niya. First change oil, 1,000 odo or 1 month. 3 days pa lang yung motor pero mag-go 1K odo na. Kailangan na i-change oil. Pero sample, pag hindi naman ginagamit, mag-iisang buwan na, mababa pala yung odo, kailangan pa rin i-change oil. Kung ano po yung mauna. Pre yung labor pero yung oil, tsaka oil filter binibili. Sa second service is may buy na po yung labor. Tapos dito rin naglalagay ng coolant sa right side niya ng panel o flaring. Kulay green. Meron rin tong radiator cover. Yan. Yung standard edition wala pang radiator cover. Tapos ABS to sir, harap at likod. Mas malaki na yung disc brake niya, pang 1400 yung disc brake nito sa unahan eh. Kaya yung braking system nito mas maganda. Okay, start natin ulit. Bago mo paandarin sir or i-rev or paandarin yung motor, dapat may 60 Celsius siya sir. Sa ngayon sir wala pa dahil malamig pa yung makina. Okay, napakita na natin yung mga difference ng Kawasaki Ninja SE. Radiator fan kung gagana. Yung kasi yung kasama sa PDA sir.
Hintayin muna natin mag 60 Celsius. Ito, left side. Pwede ibaba to, sir. Pwede rin pa ganito. Klare, traffic. Kung hindi ka makasingit, pwede mo siya itupi. Napapalitan din to kung gusto mo mas maikli para mas pogi. Na-adjust yan, sir. Yung viewing. Kasi medyo mas mahaba siya. Pwede siya itupi agad. Pa to, sir. Pwede mong bilan to sa Shopee o pang screen protector para hindi magasgasan. Pero hindi ko muna tanggalin, sir. Ito, sir, 61 Celsius na, sir. Yan, pwede mo na siya paanda rin. 60 minimum. Pero naka 62 na siya. Tapos, for braking period, sir, any speed, walang problema. RPM tayo magbabase. 4,000 RPM. Yan, umiilaw na. Napapansin mo, sir. For braking period, sir, 4,000 RPM hanggang 350 odo. Pag nag 350 on odo, pwede ka na sa 6,000 RPM. Hanggang 1,000 odo. Pag naka 1,000 odo, sabay change oil. Tapos, pwede na sumagad ng RPM. Sa break-in period, sir, any speed, walang problema. Break-in period is 4,000, 350, 351 odo, 6,000 na po, hanggang 1,000. Pag naka 1,000 odo, sabay change oil, pwede na sumagad ng RPM. Tapos, hintayin natin magbukas yung radiator fan, mga 104 Celsius yun, sir, bago magbukas. Kasama sa pag-PDI ng motor yan. Sample, pag naka-side stand, tapos nag-first gear ka, mamamatay. Ayan, for safety. Kung magpapalit ang muffler, dapat 1,000 odo bago magpalit, sir. Pwedeng slip on, sir. Ayan. May nakabang yun, sir. Ayan. Ito ko lang sa'yo, sir, yung engine oil. Ayan. Kasi kanina nakapadak stand. Ayan. May oil po. Okay, sound check natin. Ninja 500 SE. Meron tayong 3 years warranty sa Kawasaki Leisure Bike. Engine tsaka electrical yan, sir. 3 years warranty. Hindi kasama sa warranty mga brake pad, gulong, disc brake, shock, mga oil seal sa shock, fluids, cable, yung mga clutch cable, throttle cable, gulong, yan. Tapos disc brake sa likod, tsaka brake pad din sa likod. Tsaka kadena, tsaka battery. Hindi po kasama sa warranty po yun. Consumable parts is hindi kasama, sir. Engine tsaka electrical lang. Kung magpapalit ng ilaw o dagdag ng ilaw or busina, pwede naman basta plug and play para hindi ma-void yung electrical warranty. Hindi masyado siya mainit. Mainit pero hindi siya ramdam. Kasi may heat management yung mga Ninja 400 tsaka Ninja 500. Bali, phase out na yung Ninja 400, Ninja 500 na po yung pumalit. Ano, 101 o 102 Celsius na siya. Hindi masyadong ramdam yung init. Astig. Pang daily use, okay talaga to. May seat height to na 785 mm. Kaya kahit mga 5'2", 5'3", abot pa rin. Yan, 103 Celsius, mga 104 bago magbukas yung radiator fan. Yan na, nagbukas na yung radiator pa. Bali yung buga, dito yung hangin. Yan. Palayo, wala sa malapit sa paa. Sa likod naman o sa kabila, right side, dito ang buga. Pag ano. Yan, palayo. Hindi mo mararamdaman yung buga ng fan, ng radiator. Bago mo patay yung motor, dapat kumaari, hintayin mo na matapos yung ikot ng van bago patayin. And naka-off na siya, o 97 Celsius na siya, pwede man siya na-i-off. Okay, check natin. Seat height ni Ninja 500. Bale, 5'8" ako. Ito yung upo ko o yung tsura ko pag nakaupo.